Ate Amy, bakit nakabusangot ka riyan? Mula sa mariing pagpindot sa mga keyboard ng kanyang laptop, kunot noong binalingan ni Amy ang kapatid niyang si Alisa nang pumasok ito sa kanyang kwarto. Pwede ba, Alisa? Lumabas ka rito sa kwarto ko. Huwag kang makisabay sa mga joy miners na kaaway ko ngayon sa chat ha. Inis na pagtataboy niya sa kapatid. Kakain na raw kasi, sabi ni Mama. Sino ba kaaway mo riyan, ate? Mga joy miners nga. Mga nag-mine kasi sa live ko pero hindi naman pala kukunin. Kakainis. Bakit na ba kasi nagtsatsaga riyan, ate? Pwede ka naman magtrabaho na lang sa mall dito sa Zamora. Napairap si Amy. Timang ka ba? Bakit ako magtitiis sa pagla-live selling kung may iba akong choice? Tingin mo matatanggap ako sa mga ganoong klaseng trabaho sa mall? Hindi ako nakapagtapos man lang ng junior high school kaya sinong tatanggap sa akin? Mas gusto ko na yung ganito kasi hawak ko oras ko. Napatitig sa kanya si Alisa kaya kaagad niyang piningot ang ilong nito. Aray ko naman, ate! Nakasimangot na reklamo nito. Bakit ka nakatitig sa akin? Nagagandahan ka? Oo, alam ko nang maganda ako. Kaya nga maraming nanonood sa akin tuwing nag-live ako kasi raw mukha akong artista. Pabirong pagyayabang niya. Ate, nagagalit ka ba sa akin kasi ako ang dahilan kung bakit ka pinatigil ni na Mama sa pag-aaral? Nagulat siya sa pagiging seryoso ng kapatid. Umayo siya ng pagkakaupo at isinara ang kanyang laptop upang ituon ang buong atensyon kay Alisa. 7 taon ang agwat nila sa isa't isa. 18 years old ito habang siya naman ay 25 years old. Sa kabila ng agwat ng kanilang edad, hindi yun naging hadlang upang maging malapit sila sa isa't isa. Bakit mo naman naisip na galit ako sa iyo, Alisa? May mga pagkakataon ba na pinaparamdam ko sa iyo na galit ako? Isa pa, ako ang kusang nagsabi kina Mama at Papa na titigil na ako sa pag-aaral nung nasa junior high school ako. Nahihirapan sila na pag-aralin tayo ng sabay kasi kulang ang kinikita nila sa pagtitinda ng mga kakanin. Kaya naisip ko na since hindi naman ako matalino katulad mo, ako na lang ang titigil sa pag-aaral para tulungan si Mama na pag-aralin ka. Kaya nga rumarakit ako ng kung ano-ano para makatulong sa kanila, para maitaguyod ang pag-aaral mo sa college. First year ka pa lang sa nursing kaya pagbutihan mo. May scholarship naman ako, ate, pero hindi naman kasi sakop ng lahat ng gastusin sa school. Pero huwag ka mag-alala, ate Amy. Kapag nakagraduate ako ng college, promise tutulungan ko kayo ni na Mama at Papa. Talaga lang ha? Baka mamaya mag-boyfriend ka na at kalimutan mo na kami. Naku, makukurot kita sa singit, makikita mo. Napakamot ito sa ulo. Ate naman wala akong balak magkaroon ng boyfriend. Focus ako sa pag-aaral, no? Good, mabuti ng malinaw. Distraction lang yan. Nga pala, wala ka naman pasok bukas, diba? Samahan mo ko saglit sa palengke. May kikitain akong buyer ron. Marami siyang order na damit. Sige, ate. Kinabukasan, sinamahan nga siya ni Alisa. Sakay ng kanyang second-hand na motorsiklo, umangkas sa kanya ang kapatid habang bitbit ang mga ide-deliver niya sa palengke. Nang makarating sa palengke, naging mabilis ang transaksyon nila ng kanyang buyer. Ang sarap kausap ng buyer ko na yun. Sana ganun na lang lahat ng nagmamine sa live selling ko. Huwag ko lang talaga makita sa personal yung mga visit na joint miners na yun at kakalbuhin talaga sila. Ate, uwi na tayo. Ang baho dito sa palengke saka ang daming tao. Pangungulit sa kanya ni Alisa habang pilit siyang hinihila pabalik sa pinagparadahan nila ng kanyang motor. Teka lang, nagbibilang pa ako ng kinita natin. Angil niya habang binibilang ang perang inabot sa kanya ng buyer niya kanina. Ngunit napatili siya nang biglang may humablit sa kanyang pera at kumaripas ito ng takbo. Ate, yung pera mo! Gulat na sigaw ni Alisa. Hoy, magnanakaw! Ibalik mo yung pera ko! Malakas niyang sigaw. Hahabulin ko, ate. Hindi ako na. Dito ka lang. Lagot sa akin ng ogag na yun pag naabutan ko siya. Pigil niya sa kapatid at kaagad na tumakbo upang habulin ng magnanakaw. Nakasuot ng itim na sando ang lalaki at nakasuot pa ng itim na sombrero kaya madali niya itong natandaan. Hoy! Tumigil ka, magnanakaw ka! Mariin pa niyang sigaw. Nabunggo niya ang ilan sa mga naglalakad ngunit wala na siyang pakialam. Nang makalabas sila sa palengke, napansin niya ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng suit at nakashades pa. Kakababa lamang nito mula sa isang mamahaling kotse. Makakasalubong nito ang magnanakaw kaya sinigawan niya ito. Kuya, pigilan mo siya! Magnanakaw yan! Malakas niyang sigaw. Ngunit hindi siya nito pinansin at dire-diretso lang ito na naglakad. Hoy! Hanap ka, kuya! Wala kang malasakit sa kapwa mo!
Patuloy niya sa pagsigaw. Napatigil siya sa pagtakbo upang habulin ang kanyang hininga. Nang tingnan niyang muli ang magnanakaw, wala na ito sa paningin niya. Sobrang bilis nito, at ang tanging natanaw lamang niya ay ang lalaking nakasuot ng suit na hindi siya tinulungan. Nilampasan siya nito na tila hindi siya nakikita at dire-diretsong naglakad papasok sa palengke. Nagkuyom ang kanyang mga kamao at nilingon ang lalaki habang naglalakad ito palayo. Sa inis, inalis niya ang suot na sapatos at binato sa direksyon ng lalaki. "Wala kang malasakit sa kapwa mong lalaki ka!" sigaw ni Amy. Napatigil ito sa paglalakad at dahan-dahang lumingon sa kanyang direksyon. Hinihingal man sa labis na galit na nararamdaman, nagawa niyang humalukip-kip at taasan ng kilay ang lalaki na halatang hindi nagustuhan ang kanyang ginawa. Oo na, immature na siya kung immature pero pinangunahan na siya ng inis sa lalaki dahil nagpapanggap itong walang nakikita o naririnig. "Did you just throw your shoe on me?" Kunot noon itong tanong matapos tapunan ng tingin ng isang sapatos niya na nasa sahig. Namaywang siya at naglakad palapit sa lalaki. Kinailangan pa niyang tumingala dahil matangkad ito. "Oo, bakit? Akala ko nga hindi ka magre-react sa pagbato ko sa'yo kasi bingi-bingihan ka na nga kanina tapos bulag-bulagan ka pa." Suminghal ang lalaki bago may pinindot sa tenga nito. Saka lang niya napansin na may nakapasak pala na AirPod sa tenga nito. "Wait a sec, Henry. May baliw na babae dito sa harap ko." Sabit nito sa kausap si AirPod. Mas lalo tuloy uminit ang kanyang ulo. "Sinasabi mo bang baliw ako, ha, lalaki? Bakit? Magkakaganito ba ako kung tinulungan mo ako kanina na pigilan yung magnanakaw na yon?" Marahas itong bumuntong hininga at inalis ang suot na shades. Naglawang parang bula ang angas ni Amy sa katawan nang masilayan ang pamilyar nitong mga mata. Naglakbay ang mga mata niya sa kabuuan ng mukha nito, mula sa matangos nitong ilong, sa makakapal na kilay at sa mga labi nito na tila pambabae. Umawang ang kanyang bibig habang nanlalaki ang mga mata. Noah? Sambit niya sa pangalan nito. Hinawakan niya ang kwelyo nito at tumingkayad upang makita ng malapitan ang mukha nito. Kaagad niyang naamoy ang mamahalin nitong pabango. Bago pa man siya mahumaling sa amoy nito, kaagad na niya binitiwan ng lalaki. "Ikaw nga, Noah. Hanip ka. Ikaw pala yan." Inis niyang sambit. Natigilan ang lalaki at napatitig sa kanya, kasabay ng pagrehistro ng rekognisyon sa mga mata nito. Napansin rin niya ang pamumula ng mga tenga ng binata. "Amy?" Tanging nasambit nito, baka sa muka ang sobrang pagkabigla. Napairap siya sa lalaki at napahalukip-kip na lang. "Tss, akalain mo yun? Dito pa tayo magkikita. Hindi na ako magugulat na sinadya mong hindi ako tulungan kanina. Aminin mo, nakilala mo ako kanina kaya sinadya mo na hindi harangin yung magnanakaw na nakasalubong mo, no?" Napakunot ang noo nito. Wait. Ano bang sinasabi mo? Anong magnanakaw? Wala ako naiintindihan sa mga sinasabi mo, Amy." "Maang-maangan? Talaga ba, Noah? Alam ko na hanggang ngayon ay galit ka pa rin sa akin kasi binasted kita noong high school tayo. Kaya naman ngayon, ginagantihan mo ako." Natigil siya sa pagsasalita nang bigla itong umalis nang hindi man lamang nagpapaalam. "Abat, bastos to ah. Hoy Noah, nagsasalita pa ako." Angil niya bago ito sinundan. "I have no time for this nonsense, Amy. Nagmamadali ako. I have business to do." Sagot nito habang dire-diretsyong naglalakad. "Teka nga lang, bakit kahit sorry hindi ko man lang marinig mula sa'yo? Ganyan ka ba talaga?" Bigla itong tumigil sa paglalakad kaya nauntog siya sa matigas at matipuno nitong likod. Aangin sana siya ngunit napansin niyang nakaharap na ito ulit sa kanya. Kunot ang noon nito at bakas ang galit sa muka. "Why? Did I ever hear your sorry before? Humingi ka rin ba ng sorry sa akin matapos mo kung hindi ko kausapin noon? The truth is, you never rejected me. You just disappeared from my life. In case you don't remember, you ghosted me, woman." Napakurap si Amy ng ilang beses. Pilit inaalala ang mga nangyari noong high school sila. Schoolmate niya noong grade 10 si Noah sa isang private school sa Zamora. Nagkaroon kasi siya noon ng pagkakataon na makapag-aral sa private school sa tulong ng night class program. 10:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang pasok niya noon. Teka nga, bakit mo inuungkat mo yan, Noah? Sabihin nga natin na ghost nga kita. Pero tama ba nagantihan mo ko at hayaan yung magnanakaw na yun na makatakas? Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga sa akin yung perang ninakaw niya? Kita ko yun sa pagla-live selling ko.
Marahas itong bumuntong hininga at napahilot pa sa sentido. Like I said, hindi ko alam ang sinasabi mo. I was talking to my friend Henry. Itinuro nito ang AirPod na nakapasak sa tenga nito. Natahimik si Amy at napabusangot lalo. Paano nga naman ito maririnig ang sigaw niya kung may nakapasak sa tenga nito? Magkabilaan pa. Hindi ko narinig ang sigaw mo at hindi ko rin napansin na magnanakaw yun, Amy. In my point of view, akala ko naghahabulan lang kayo. I didn't even recognize you. I was busy talking to my friend. Now, is it my fault na nawalan ka ng pera? No. So don't blame me for the things that could have been avoided if you had been more careful with your money. Tumaas ang kilay niya rito. So kasalanan ko na nanakawan ako? Partly, yes. Sira ulo ka ba? Bakit ko gugustuhin na manakawan ako? Jeez, bakit pa ba kita kinakausap? Napapailing nitong sambit. Maya-maya may kinuha ito sa wallet at inabot sa kanya ang hindi niya mabilang na pera. Ano yan, Noah? Nakataas ang kilay na tanong niya. Money. Ito lang naman ang dahilan ko bakit mo ako inaaway, di ba? Pinaikot ni Amy ang mga mata. Hindi ko kailangan ng limos mo. Alam ko naman na mayaman ka at ang pamilya mo. Huwag mo nang ipamukha pa sa akin. Limos? Ano ba, Amy? Wala na ba akong ginawang tama para sa'yo? I'm just trying to avoid any arguments with you. I'm a busy person. Wala akong oras para dito. Bumuntong hininga siya at napaiwas na lang ng tingin. Siyempre, hindi naman ganoon kakitid ang utak niya para hindi maintindihan ng paliwanag nito. Hindi siya nito napansin at narinig dahil may kausap ito at may nakapasak sa tenga. Hayaan mo na. Huwag mo na lang intindihin ang mga sinabi ko, Noah. Sige na. Tatalikuran na sana niya ito ngunit biglang may dalagitang lumapit kay Noah. Ang tagal mo. What took you so long? Halatang inis na tanong ni Noah sa dalagita. Napakunot ang noon ni Amy dahil kilala niya ang dalagita na lumapit kay Noah. Yun ang babaeng dinalhan niya ng kanyang tinda kanina lang. Kuya, I'm sorry. Nag-CR pa ako eh. But here, na-pick up ko na yung binili ko online. Natutuwang wika ng dalagita habang ipinapakita ang mga damit na binili nito mula sa kanya. Naya? Tawag ni Amy sa pangalan ng dalagita. Napatingin naman to sa kanya. Kasunod si Noah na puno ng pagtataka ang muka. Wait, magkakilala kayo? Tanong ni Noah habang palipat-lipat ang tingin nito sa kanya at kay Naya. Yes kuya. Sa kanya ako bumibili ng mga damit. You know her? Takang tanong naman ng dalagita. No. Nanlaki ang mga mata ni Amy sa isinagot ng binata. Hindi raw siya nito kilala. Nantara nitong itinanggi na kilala siya nito. Magsasalita sana siya ngunit naunahan siya ng lalaki. Let's go, Naya. Umuwi na tayo. At ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na tigil-tigilan mo na yung pagbili ng mga damit online? Binibigyan naman kita ng allowance para mag-shopping ka sa mall with your friends. Sobra-sobra pa yun. Bakit nagtsitsaga ka bumili sa mga online seller na yan? Kuya, hindi ba sinabi ko na sa'yo? Binibigay ko to sa mga friends ko na hindi afford bumili ng new clothes. Ayaw nilang tanggapin kapag brand new kaya ito na lang ang binibili ko. Saka, don't change the topic nga. Kilala mo ba si Ate Amy? Sabing hindi nga, di ba? Tara na, I have a meeting in an hour. Halos umusak ang ilong ni Amy nang itanggi siya nito ulit. Namaywang siya at naglakad palapit kay Noah na ikinagulat nito. Love, bakit mo naman ako tinatanggi sa kapatid mo? Tanong niya rito habang nakangiti ng peke. Lintik lang ang walang ganti. Tinanggi siya nito kaya hindi siya papayag na hindi niya ito magantihan. What the hell are you saying? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Noah sa kanya. Seryoso ka ba, love? Ano bang nakain mo tinatanggi mo ko? Kunwaring nasasaktan na tanong pa niya rito. What? Mag-on kayo? Bakit sabi mo hindi kayo magkakilala, kuya? Gulat naman na tanong ni Naya. Nahihiya ang kuya Noah mo eh. Pagpasensyahan mo na ha. May LQ din kasi kami. So may girlfriend ka na pala, kuya? Finally. Oh my God. Mariing umiling ang binata. Naya, it's not true. Huwag ka maniwala sa Kaagad na ipinulupot ni Amy ang kanyang braso sa bisig nito na nagpatigil dito sa pagsasalita. Love naman, malapit na akong ma-hurt ha. Kanina mo pa ako tinatanggi. Kapatid mo siya, di ba? What the heck? Oops, hindi ba sabi ko sa'yo wag ka na magmumura? Masama yun, love. Pinandilatan siya ni Noah ng mga mata ngunit hindi siya nagpatinag. Bagkus, tumingkayad siya at hinalikan nito sa pisngi. Dinig na dinig niya ang impit na pagpili ni Naya sa gilid nang makita ang ginawa niya sa kapatid nito.
Nang tingnan niya ang mukha ni Noah, nakatutok lamang ang mga mata nito sa kanya habang nakaawang ang bibig. Napangisi siya nang mapansin ang muling pamumula ng tenga nito. Sige na nga, love. Mukhang nahihiya ka pa sa kapatid mo. Tatawagan na lang kita mamaya, ha? Anya. Tumalikod na siya at walang lingon na naglakad paalis sa lugar na yon. Habang naglalakad palayo, saka lang naramdaman ni Amy ang mabilis na pagkabog ng kanyang dibdib. Napahawak siya roon habang pilit na pinapakalma ang sarili. Relax lang, Amy. Okay lang yung ginawa mo. Hindi naman na kayo magkikita ulit. Wala kang dapat na ikahiya, okay? Oo, crush mo yun dati pero naka-move on ka na, di ba? 9 years na rin ang nakalipas. Gumanti ka lang naman ngayon dahil sa pinagsasasabi niya kanina. Pangungumbinsin niya sa sarili. Nang makalayo siya, tinawagan niya ang kapatid na si Alisa. Sinamahan siya nito na mag-report sa mga pulis tungkol sa nakawan na nangyari. Ang sabi ng mga pulis, babalitaan na lamang siya ng mga ito tungkol sa nagnakaw ng kanyang pera. Matamlay siyang umuwi ng kanilang bahay at nasermonan pa siya ng kanyang nanay nang malaman ang nangyari. Diyos ko naman, Amy, nasa kamay mo na pala yung pera tapos pinahablot mo pa. Alam mo namang marami tayong bayarin ngayon, di ba? Itong tatay mo kailangan magpa-check up kasi palagi nang umuubo. Tapos si Alisa, kahit pa sabihin mong may scholarship yan, marami pa rin bayarin yan sa eskwelahan. Tapos ikaw ipapamigay mo lang yung pera ng ganun-ganun lang. Napayuko si Amy habang nakaupo sa sala at sinisermonan ng kanyang inang si Anita. Anita, tama na yan. Awat ng kanyang papa na si Alfred sa mama niya. Nanakawan ng anak mo. Huwag mo nang dagdagan pa ang bigat ng loob niya. Saka, hindi naman niya ginusto yung nangyari para sabihin mong pinamigay lang niya yung pera. Pinaghirapan niya yun. Hay nako, Alfred. Kinampihan mo na naman yung anak mo na puro katalinuhan na pinapairal. Kaya hindi ko na yan pinatapos ng pag-aaral kasi puro kapalpakan ang ginagawa eh. Kahit nung nasa junior high school yan, puro kating klases ang alam gawin. Kaya sayang lang ang pera natin sa pagpapaaral dyan. Mabuti pa kay Alisa, may mapapala tayo. Nanikip ang dibdib ni Amy sa narinig niya. Kahit noon pa man kasi, ramdam na niyang may favoritism ang kanyang ina sa kanilang dalawa ni Alisa. Pero kahit ganoon, hindi siya nagtatanim ng sama ng loob sa ina o ng inggit sa kapatid niya. Nang matapos ang paninermo ng kanyang ina, tumabi sa kanya ang kanyang tatay at inakbayan siya. Anak, pasensya ka na sa nanay mo ha. Mahal ka nun, hindi lang niya pinapakita. Ngumiti siya sa ama kahit pa gusto na niyang umiyak. Alam ko naman po yun. Kaso, masyadong halata na may favoritism si mama. Pero ayos lang naman po yun. Pasaway kasi ako kahit noon pa. Ako, favorite kita, di ba? Kahit pasaway ka, kahit palagi kang tumatakas noon sa klase, favorite pa rin kita. Nakangiti nitong sambit. We, inuuto mo pa ako pa. Kahit nalulungkot ay natawa na lang siya. Hindi bakit kita uutuin? Huwag ka nang malungkot ha. Ganun lang si mama mo pero mahal ka nun. Tumango siya rito at pilit nang umiti. Maya-maya, umubo ng sunod-sunod ang kanyang ama, kaya nakaramdam siya ng matinding pag-aalala rito. Pa, kailangan mo magpa-check up ha? Lumalala ang ubo mo. Saka na anak, marami pa tayong bayarin. Kaya ko pa naman. Huwag mo masyadong isipin ng mga gastusin dito kasi hanggat nabubuhay ako at ang mama mo, hindi namin kayo pababayaan. Hindi ko po kayang panoorin na maganda ko ba kayo sa pagtatrabaho. Kaya nga ako tumigil sa pag-aaral para matulungan kayo ni mama, di ba? Huwag kang mag-alala pa. Sisikapin ko na makabenta ngayong gabi ng mas marami para makapagpa-check up ka na at maibili kita ng gamot. Ngumiti sa kanya ang kanyang ama at hinalikan siya sa noo. Ikaw ang bahala anak. Basta huwag mong kalimutan na alagaan ang sarili mo ha. Opo pa. Maya-maya pumasok na siya sa kanyang kwarto. Magulo sa loob sapagkat doon nakatambak ang mga paninda niyang damit na tinitinda niya sa live selling. Maya-maya'y nag-umpisa na rin siyang iset up ang kanyang cellphone, maging ang lagayan niyon upang simulan na ang pagtitinda. Okay mga B, welcome to Amy Trends. I-ready nyo na ang inyong mga wallet at sigurado ako na magugustuhan yung mga fabulous items na meron ako tonight. Ready na ba kayo? Kasi ako, ready na. 10 minuto pa lang siyang nagtitinda nang mapansin niya ang pagmay ng isang buyer. Matutuwa na sana siya nang mapansin ang pangalan nito. Noah Primavera? Naningkit ang mga matang basa niya sa pangalan. Naibaba niya ang hawak na pink off-shoulder top at napabuntong hininga sa inis. Anak ng putya, Noah. Talaga ba?
Stalker ka na ngayon? Dito pa talaga sa live ko? Ano? Hindi ka makamove on sa ginawa kong paghalik sa pisngi mo kanina, no? At ano ka mo? May dito sa pink off-shoulder top na hawak ko? Sigurado ka bang bibilhin mo to? Sabog ka ba? Sinong susuot nito? Ikaw? O sige, screenshot mo to ha. Sa'yo na to, Noah. Sayo na to. Kapag pinagtripan mo ko, alam ko ang bahay nyo. Hahantingin kita. Narinig mo ha? Okay, next item. Kahit naiinis kay Noah, nagpatuloy pa rin si Amy sa pagtitinda. Comment lang ng mine white blouse, mga B. Original to mga B ha. Paunahan tayo. 250 lang mga B. Patuloy niya sa pag-aalok ng paninda. Maya-maya, napansin niya ulit ang pangalan ni Noah sa mga comment. Mine sa lahat ng paninda? Pati ang nagtitinda? Basa niya sa comment ni Noah. Napapikit siya sa inis at gigil na dinuro ang screen ng kanyang cellphone na parang si Noah yon. Alam mo Noah, hindi ko alam kung anong trip mo ha. Kung gumaganti ka sa akin dahil sa ginawa ko kanina, pues hindi mo ako mapapaatras. Hindi ako magsasorry sa'yo, no? Kahit i-mine mo pa lahat ng paninda ko. Kahit magpapansin ka pa ng magpapansin sa akin. Gusto mong i-block pa kita? Teka, ibablock na talaga kita. Pipindutin na sana niya ang block, ngunit muli itong nag-comment na nagpatigil sa kanya. Nahuli na ang lalaking nagnakaw ng pera mo. Basa niya sa comment nito. Napaayos siya ng tayo at masamang tiningnan ang kanyang cellphone na tila yun mismo si Noah. We, talaga ba? Naku Noah, kapag ako pinagtitripan mo lang ha, malilintikan ka sa akin. Muli niyang binasa ang sagot ni Noah. Sinabi nito na makipagkita raw siya rito mamayang 7:00 ng gabi sa harap ng palengke. Noong una, ayaw pa niyang pumayag. Ngunit kilala kasi niya ang binata. Hindi ito mag-aaksaya ng oras na kausapin siya kung hindi totoo ang sinasabi nito. Kaya naman pagkatapos niyang mag-live selling, naghanda siya para sa pagkikita nilang muli ni Noah. Nagsuot siya ng pulang crop top at high-waisted shorts. At dahil magmamotor siya, nagsuot siya ng oversized jacket. Wala pang 10 minuto nang makarating siya sa malawak na parking lot ng palengke. Kaunti na lang ang nakapark doon dahil gabi na rin. Nagpark siya sa tabi ng isang mamahaling kotse at nagulat siya nang bigla yung bumusina ng malakas. Anak ng pating naman oh! Hoy! Hinampas niya ang makintab na pinto ng kotse sa tabi niya. Bumukas ang bintana sa bandang likuran ng kotse. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Noah na nakangisi sa kanya. You're a bit early, Amy. Excited ka siguro na makita ako ulit kahit kanina lang tayo uling nakita. Pangaasar nito. Kumalabog ang kanyang dibdib nang muling masilayan ang kagwapuhan ng lalaki, lalo ngayong nakangisi ito. Tumikhim siya at umiwas ng tingin upang itago ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Huwag kang filingero. Ano, bababa ka ba rin sa kotse mo o hindi? Hindi ako bababa. Sumakay ka rito at pupunta tayo sa coffee shop. Doon tayo mag-uusap. Sa coffee shop? Bakit kailangan doon pa? Pwede namang dito na lang. At saka, mahaba bang pag-uusapan natin? Kaya lang naman ako pumayag na makipagkita sa'yo kasi sinabi mo na nahuli na yung nagnakaw sa pera ko. Yes, but I have to discuss more important matters to you, Amy. Don't worry, ako magbabayad sa coffee shop na pupuntahan natin. Sinimangutan niya ito. Alam mo, ang laking abala na ng ginagawa mo sa akin. Partida, sinabi mo pa sa akin na busy ka na tao, tapos gusto mo ring aksayahin ang oras ko. Busy nga akong tao. You know I'm running a huge company, but I still manage to make time for you. Sus, kung alam ko lang may kailangan ka rin sa akin kaya ka nag-abala makipagkita. Umamin ka nga, Noah. Yes, I need something from you. Kaya kung gusto mong malaman, sumama ka sa akin. Kapag hindi ka naman sumama, hindi mo mababawi ang perang nanakaw sa'yo. Humalukip-kip siya at tinaasan ito ng kilay. Pasalamat ka't importante sa akin ang pera na yon. Kung hindi ako mag-aaksaya ng panahon na kausapin ka. Inalis na niya ang suot na helmet at sinama yun sa pagpasok sa kotse nito. Tinabihan niya ito sa backseat at maya-maya'y pinaandar na ng matandang driver ang kotse. Habang nasa daan, wala silang imikan ni Noah. 10 minuto ang lumipas at nakarating sila sa isang mamahaling coffee shop. Napaka-aesthetic naman dito. Namamanghang sambit niya pagpasok pa lamang nilang dalawa ni Noah sa loob. Umupo siya sa malapit sa glass wall kung saan kita ang labas. Si Noah naman ang kumuha ng order. Maya-maya, umupo na ito sa harap niya at tinitigan siya. I didn't ask you about your order. Alam ko naman na you don't drink coffee. I ordered a milkshake for you instead. Is that alright? Tanong nito. Tumango siya at napatitig pabalik sa lalaki.
May kaunting kilig siyang naramdaman sapagkat kahit maraming taon na ang nakalipas, hindi pa rin ito nakakalimutan na hindi siya umiinom ng kape. So, bakit nga gusto mong mag-usap tayo dito? Untad niya upang alisin na sa kanyang isipan ang kilig na nararamdaman. I want you to be my girlfriend, Amy. Halos lumuwa ang kanyang mata sa sinabi nito. Napaayos siya ng pagkakaupo at dinuro ang lalaki. Hoy, Noah, ano ka? Nanalo sa loto? Bakit naman ako papayag na maging girlfriend mo? Let me finish, Amy. Kaya ako nasabi yun dahil kailangan kita na magpanggap bilang girlfriend ko sa harap ng parents ko. In 3 weeks from now, my father will celebrate his 58th birthday, and I'm gonna introduce you to him as my girlfriend. Muling nanlaki ang kanyang mga mata. Teka. Una sa lahat, bakit ko kailangan na magpanggap na girlfriend mo? Pangalawa, bakit ako pa? At pangatlo, bakit kung magsalita kay parang pumayag na ako sa gusto mo? Haler, tao ako at may human rights ako, no? May karapatan akong tumanggi. Yes, you have the right to decline. But let me remind you na ako ang nagpahuli sa lalaking nagnakaw sa pera mo. Dahil sa connections ko, nahuli ko siya at maibabalik ko sa iyo ang pera mo. Napasinghan na lang si Amy at hindi makapaniwalang tinitigan ng binata. Anak ng tokwa, sabi ko na nga ba't may matindi kang dahilan kung bakit gusto mo akong kausapin ngayon eh. Ang masaklap, ginamit mo pa talaga yung perang nanakaw sa akin para pasunodin mo ako sa gusto mo. Pero sorry ka, hindi ako easy to get. So okay lang sa'yo na hindi maibalik ang pera mo? 5,000 din yun. Bibigyan din kita ng 100,000 kapag pumayag ko sa gusto ko. Wala kang ibang gagawin kung hindi magpanggap na girlfriend ko sa mismong birthday ni Dad. Napaawang ang bibig niya nang marinig ang presyo na sinabi nito. 100,000? Sa isang gabi lang na pagpapanggap? Yes, pwede kong dagdagan kung gusto mo. Napasandal siya sa upuan at napabugan ng hangin. Wow, ang laki nun ah. Medyo natutukso ako. Tumaas ang kilay nito at napangisi. Medyo lang? Mataas ng 100k for you, Amy. Hindi mo kikitain yan kagad sa pagla-live selling mo. Tama ka naman dyan. Pero bakit ako ang pinili mo? Umismid ito at inirapan siya. I didn't choose you. Ikaw ang dahilan kung bakit kailangan kitang ipakilala sa parents ko. Remember that kiss you gave me? Sineryoso yun ng kapatid ko. Naniwala siya na may relasyon tayo kaya sinabi niya sa parents namin. Kaagad nag-init ang kanyang pisngi. Gusto niyang pukpukin ang sarili dahil sa ginawa niyang paghalik dito. Kung hindi niya ginawa yon, wala sana silang isyo ngayon ni Noah. Anong kiss? Parang yun lang? Sa pisngi lang yun ah. Bakit big deal sa'yo? Hindi ka talaga makamove on no? Ginawa ko lang yun kasi gusto kitang gantihan sa ginawa mong pagtanggi sa akin sa harap ng kapatid mo. Haler, bakit mo sasabihin na hindi mo ako kilala? Dati nga patay na patay ka sa akin eh. Natahimik ito at hindi nakasagot. Doon lang niya napagtanto na masama na pala ang tingin sa kanya ni Noah. Do you really have to bring that up, Amy? Bakit? Totoo naman ah. You know what? I don't even remember myself liking you back then, Amy. At hindi rin big deal sa akin yung kiss mo sa akin kanina. The issue here is my sister. Nakita niya ang ginawa mong paghalik sa pisngi ko. Dumagdag pa yung mga pinagsasabi mo kanina na may relasyon tayo. Naniwala siya at sinabi niya sa parents namin. Hindi sila makapaniwala na may girlfriend na ako, kaya gusto ka nilang makilala. Pwede mo namang sabihin na misinterpret lang ng kapatid mo yung ginawa ko kanina ah. Bakit kailangan mong panindigan? Bumuntong hininga ito bago sumagot. I want to prove them wrong. Akala nila bakla ako kasi never ako nagkaroon ng girlfriend. I'm already 28, and they think that it's the right age for me to get married. Tinakpan ni Amy ang kanyang bibig upang mapigilan ang sarili na matawa. Seryoso ba? Akala nila bakla ka kasi hindi ka pa nagkaka-girlfriend? You're laughing now, huh? Kasi naman, hindi ko akalain na never ka pang nagka-girlfriend. Ibig sabihin, hindi ka na nanligaw ng ibang babae pagkatapos sa akin? Yes, nag-focus ako sa pag-aaral. Nag-aaral ako sa US. Tapos nang umuwi ako dito sa Pilipinas, my mother insisted on giving me her position in Villanueva Corp. It's a food and beverage company na pagmamayari ni Mommy. My mom and the board members know that I'm still young to run a big company. Pero nagtiwala sila sa kakayanan ko. Napatango siya kahit papano. Nakaramdam ng munting saya sa dibdib. So, iniisip ng mga magulang mo na bading ka kasi never ka pang nagka-girlfriend? Kaya gusto mong ipakilala ako sa kanila para tigilan ka na nila? Pero paano yun? Ang sabi mo sa birthday party lang ng tatay mo ko ipapakilala. Ano yun? Once lang nila ako makikita?
Madali na lang sabihin sa kanila na naghiwalay tayo kunwari. At anong idadahilan mo? You cheated on me. Nakangisi nitong sagot. Napataas ang kanyang kilay. Hoy Noah, excuse me. Alam kong kunwari lang yun pero ayoko mabahiran ng masamang reputasyon ng pangalan ko, no? Hindi ako cheater. Hindi nga, ghoster nga lang. Lah, hindi maka-move on? Hindi ko umattend na graduation natin sa junior high school noon. You blocked my number. And even sa social media mo, hindi na kita mahanap. So, sinadya mo na alisin ako sa buhay mo nang walang paalam. Anong gusto mong maramdaman ko nun? Matuwa ako? Natahimik siya at nakaramdam ng kirot sa kanyang dibdib. Damang-dama niya kasi ang pait sa boses ni Noah habang sinasabi nito sa kanya ang ginawa niya noon. Gusto niyang sabihin na hindi niya ginusto na mawala na lamang bigla at hindi magpaalam. Gusto niyang sabihin na may malalim siyang dahilan kung bakit kinailangan niyang layuan to. Ngunit hindi na siguro kailangan na magpaliwanag pa sapagkat wala na ring magbabago. Tumikhim siya upang maalis ang tensyon na namamagitan sa kanilang dalawa. Mabuti na lamang at dumating na ang waiter na may dala ng kanilang order. Tahimik lamang silang dalawa sa loob ng 5 minuto hanggang sa magsalita si Noah. So, are you going to accept my offer? I need your answer right away, Amy. Malapit na ang birthday ni Dad. Gusto ko lang din malaman mo na kaya ako to ginagawa para tigilan na ako ng parents ko sa pag-iisip na bakla ako. I just want to prove them wrong dahil kahit anong sabihin ko, ayaw nilang maniwala. Alam mo naman pinapahalagahan ko talaga kung ano mga iniisip nila tungkol sa akin. Napatitig si Amy sa binata at palihim na sumang-ayon sa sinambit nito. Batid niya noon pa man na masunurin ito sa mga magulang. Bumuntong hininga si Amy at babagal na tumango upang iparating sa binata ang pagpayag niya sa alok nito. Otomatikong napangiti ito, dahilan upang sumilip ang mapuputi at pantay-pantay nitong mga ngipin. Kumalabog ang kanyang dibdib. Thank you for accepting my offer, Amy. Ibabalik ko na sa'yo ang pera mo. Kinuha nito ang wallet at inabot sa kanya ang 5,000 na nanakaw sa kanya kanina. Salamat dito. Ani at itinago na ang pera sa kanyang wallet. Do you want me to give you 100,000 now? Pwede kong i-transfer kagad sa bank account mo. Ibigay mo na lang pagkatapos kong gawin ng trabaho ko. Ayaw kong isipin mo na mukha akong pera. Oo, kailangan ko ng pera, pero hindi sa punto na magmumukha akong desperada. I never think about you like that, Amy. Alam ko. Tanging nasabi niya kahit pa marami pa siyang gustong sabihin. Inubos niya ang in-order ni Noah para sa kanya bago siya tumayo upang umalis na sa lugar na yon. Message mo na lang ako kapag gusto mo makipagkita sa akin o kung may kailangan na preparation bago mo ako ipakilala sa mga magulang mo, Noah. Nagulat siya nang tumawa ito ng mahina bago ibinaba ang hawak nitong kape. Ano bang akala mo? That I'll make you change yourself? Tumaas ang kilay niya. Hindi nga ba? You can be yourself, Amy. Hindi mo kailangan magpanggap sa harap ng ibang tao. Ang ibig mo sabihin, ayos lang sa'yo na ganito mo ko ipakilala sa mga magulang mo? I don't get it, Amy. Bakit ko kailangan ipabago ang sarili mo kapag pinakilala kita sa kanila? Ikaw yan eh. Kung ano man ang personality o estado mo sa buhay, hindi mo kailangan ikahiya yun because that's who you are. Tila may mainit na kamay ang humaplos sa puso ni Amy. Isa sa mga bagay na nagustuhan niya noon sa binata ay ang pagtanggap nito ng buo sa kanya. Hindi nito tiningnan ang kanyang estado sa buhay. Maging ang mga nakikita nitong mali sa kanya ay hindi nito hinusgahan. Inuuto mo pa ako. Tanging nasabi niya kahit pa nakaramdam siya ng kilig. I don't do that. Bahala ka riyan. Aalis na ako. Basta deal na yon. Biglang tumayo si Noah nang makitang paalis na siya. Wait, ihahatid na kita. Wag na, may motor naman ako. Sa palengke nga lang nakapark. Pero hayaan mo na at magko-commute na lang ako para kunin yung motor ko. Salamat na lang. Tumalikod na siya at naglakad na paalis upang hindi na ito magpumilit pa. Ngunit nagulat siya nang nahabol kaagad siya nito sa labas ng coffee shop. Ihahatid sabi kita, Amy. Nasa palengke pa yung motor mo. Gabi na. Pangungulit nito. Wag na sabi no. Natigil siya sa pagsasalita nang biglang may lumapit kay Noah na isang magandang babae. Mukha itong modelo sa postura at tangkad nito. Noah, it's nice to see you here. Bati ng magandang babae. Dahil distracted na si Noah sa presensya ng bagong dating na babae, dahan-dahan na siyang naglakad palayo roon. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, nakasalubong na niya sa parking lot ang isang pamilyar na babae na nasa late 50s na.
Sa itsura at pananamit pa lang ng ginang, halatang halata na mayaman ito. Pareho silang napatigil nang makita ang isa't isa. Oh, you're still alive, huh? Bakas ang pangiinsulto sa tinig na sabit ng ginang. Bata pa po ako para mamatay. Bakit naman po naisip mo na patay na ako? Pilit ang ngiti na tugon niya. Well, I just didn't expect to see you again pagkatapos kitang kausapin noon tungkol sa anak ko na si Noah. Isa pa, hindi ko maintindihan kung bakit ka nandito sa lugar na to. Hindi mo ba alam na mamahalin dito? Kusang kumuyom ang mga kamao ni Amy. Harap-harapang pang-iinsulto ang ginagawa ng ginang sa kanya. Ngunit sa kabila nun, mas pinili niya ang magtimpi. Hindi lang naman pang mayaman ng coffee shop na to, Tita Claudia. Huwag mo naman po ako masyadong maliitin katulad ng palagi mong ginagawa noon. Maraming taon na rin ang nakalipas at marunong na akong lumaban ngayon. Tumawa ito ng peke at humalukip-kip. Oh dear, kahit ano pang sabihin mo, hindi mababago ang tingin ko sa'yo. Maliit lang ang mundo para sa inyong dalawa ng anak kong si Noah. Kaya kapag nalaman ko na lumilingkis ka ulit sa kanya, mananago, alam mo ba kung bakit ako nandito, Tita Claudia? Putol niya dito. Kasi nakipagkita sa akin ng anak mo. What do you mean? Tanungin mo na lang ang anak mo. Huwag ka masyadong ma-high blood sa presensya ko. Ako lang naman to eh. Ngumiti siyang muli ng peke bago ito nilampasan. Habang naglalakad palayo, nakatiimbagang siya habang mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamao. Unti-unti kasing bumabangon ang galit na nararamdaman niya para sa ina ni Noah. Ito kasi ang dahilan kung bakit siya lumayo kay Noah noon. Wala itong malalim na dahilan upang ayawan siya nito. Talagang matapobre lang ang ginang at ayaw nitong madikit ang anak sa isang katulad niyang mahirap lamang. Nalaman kasi nito na nililigawan siya noon ni Noah, kaya nakialam na agad ito pagkatapos alamin ang estado niya sa buhay. Nang makabalik siya sa kanilang bahay, ilang ulit niyang pinag-isipan kung itutuloy pa ba niya ang pakikipag-deal kay Noah. Isang linggo ang nakalipas nang mapilitan siya na sagutin ang tawag ng binata. Glad you finally answered my call, Amy. Sarkastik ang bungad ni Noah nang sagutin niya ang tawag nito. Bumuntong hininga siya. Sorry, nabisi lang ako. Sinamahan ko rin kasi si Papa na magpa-check up. Buti na lang walang nakitang komplikasyon sa kanya. Normal na ubo lang. Binilhan ko lang siya ng gamot. Nga pala, naiwan ko sa kotse mo yung helmet ko. Pwede bang iwan mo na lang sa kakilala ko sa palengke? Para hindi ka na maabala. O kaya ipasuyo mo na lang sa driver mo. Pasensya na kasi kailangan ko yun eh. Wait, so sinagot mo lang ang tawag ko dahil lang sa helmet mo? Hindi ka ba magpapaliwanag kung bakit isang linggo mo akong hindi pinapansin? Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Amy. Bigla ka na lang hindi kumakausap ng tao nang hindi mo sinasabi ang dahilan. Muling napabuntong hininga si Amy. Ramdam niya sa boses ng lalaki ang inis. Naiintindihan naman niya ito, ngunit hindi niya masabi ang totoong dahilan. Hello, Amy. Are you still there? Ano, hindi ka iimik? You're gonna give me a silent treatment again? Noah, kailangan ko yung helmet ko. Kailangan ko yun sa pagde-deliver ko. Fine, ibabalik ko ang helmet mo. Pero ako mismo magbabalik sa'yo para hindi mo na ako maiwasan. Umawang ang bibig niya. Sandali, bakit ikaw pa? Pwede mo namang utusan ng driver mo. At saka di ba busy ka palagi? Ayoko maabala pa kita. Ako mismo ang pupunta riyan sa bahay niyo, Amy. Sisiguraduhin ko na mag-uusap tayo ng maayos at hindi mo na ako maiiwasan pa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Pupunta ka rito sa bahay namin? Yes, I'll be there right away. Pero gabi na, kahit bukas na lang sana. Saka hindi naman nga kailangan na ikaw ang pumunta. Amy, hindi pwedeng hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan. Maayos naman ang usapan natin. You can't change my mind. Pupunta ako sa bahay niyo at aalamin ko kung bakit iniiwasan mo na naman ako. Pinatay na nito ang tawag bago pa siya makasagot. Napahawak na lang siya sa kanyang noo at nag-umpisang kabahan. Hindi niya ito kayang harapin, pero mukhang wala na siyang magagawa pa. Sino yung kausap mo? Tanong ng kanyang ina na nasa likod pala niya. Nasa kusina kasi siya at hindi niya alam na gising pa pala ito kahit pasado 10:00 na ng gabi. Ano? Bakit hindi ka makasagot, Amy? Sigurado ako na lalaki ang kausap mo. Ano? May boyfriend ka na ba? Gusto mo na bang iwan ang responsibilidad mo sa pamilya na to? Sunod-sunod na tanong nito. Ma, hindi. Wala akong boyfriend. Anong wala? Narinig ko ang usapan nyo. Pupunta siya rito, di ba? Mag-uusap lang po kami. Isusoli rin niya ang helmet ko. Pinigilan ko naman siya pero mapilit. Kunwari ka pa. Bakit kasi hindi mo nalang sabihin na sawakan ng tulungan kami ng papa mo?
Wala naman po akong sinabing ganyan. Bakit naman ganyan ka mag-isip sa akin, Ma? Alam mo naman na lahat ginagawa ko para tulungan kayo na mapag-aral si Alisa. Mas inuuna ko na nga kayo ni Papa kaysa sa sarili ko. Bakit? Bukal ba sa loob mo yung ginagawa mo? Alam ko naman matagal ka nang may sama ng loob sa akin dahil hindi kita pinag-aral. Kaya alam ko, kating-kati ka nang magkaroon ng karelasyon para may dahilan ka ng iwan ng responsibilidad mo. Sa ginagawa mong yan, parang sarili na lang ang iniisip mo, Amy. Tila sinaksak ang kanyang puso. Pakiramdam niya wala na siyang nagawang tama para sa ina. Nag-init ang kanyang mga mata sa nagbabadyang pag-iyak. Bakit, Ma? Masama po ba na minsan isipin ko rin ang sarili ko? Hindi ba pwede na sa edad ko to, magkaroon ako ng boyfriend na masasandalan ko? Kasi buong buhay ko, palagi kong sinasarili lahat ng bigat sa dibdib ko. Wala akong balak na iwan kayo kahit pagod na ako. Pero ni minsan po ba naisip mo ang nararamdaman ko? Na may mga gusto rin ako makamit para sa sarili ko? Gumuhit ang galit sa mga mata ng ina nang bitiwan niya ang mga salitang yon. Bakit? Pinilit ba kita na tumigil sa pag-aaral? Pinilit ba kita na tulungan mo kami? Wala ka sinasabi na ganun, Mama. Pero pinaparamdam mo sa akin na wala akong mararating kasi hindi ako matalino na katulad ni Alisa. Paulit-ulit mong pinapamukha sa akin yun. Kaya ako na ang kusang nagsabi na titigil na lang ako sa pag-aaral para hindi ka na mahirapan sabihin sa akin. Sinasabi mo ba na kasalanan ko kung bakit ka miserable ngayon? Ha, Amy? Mariin siyang umiling kasabay ng pagtulo ng mga luha. Wala akong sinisisi, Mama. Gusto ko lang maintindihan mo yung nararamdaman ko ngayon. Gusto ko na kahit minsan makita mo ang pagsisikap ko na matulungan kayo ni Papa. Kasi palagi na lang mali ko ang nakikita mo. Hindi mo ba nakikita, Ma? Buong buhay ko palagi kong hinahanap-hanap sa iyo ang pagmamahal na kay Alisa mo lang nabibigay. Kahit naiintindihan ko kung bakit. Kasi nga mas mabait siya kaysa sa akin. Mas matalino at mas masunurin. Pero masakit pa rin sa loob ko na kahit minsan, hindi mo nakita mga effort ko para mapasaya ka, Ma. Tila lumambot ang ekspresyon sa mukha ng kanyang ina at hindi nakasagot. Kaya naman nagpatuloy siya. Sa 25 years na nabubuhay ako, kaunti pa lang ang nalalaman mo tungkol sa akin, Ma. Hindi mo alam na may isang lalaki na nagparamdam sa akin na may halaga ako ng junior high school ako. Pinaramdam niya sa akin na kahit hindi ako perpekto at kahit hindi ako matalino, may halaga pa rin ako. Siya ang nagsilbing inspirasyon ko noon. At ang lalaking yun na yung kausap ko kanina. Naghihirap ang loob ko ngayon kasi kailangan ko na naman siyang iwasan katulad ng nangyari noon. Sa parehong dahilan. Kailangan ko naman siyang bitiwan para sa ikabubuti ng lahat. Kaya paano mo nasasabi na makasarili ako, Mama? Makasarili ba yung kaya kong bitiwan ng mga bagay na nagpapasaya sa akin para sa ikabubuti ng marami? Hindi mo alam ang pinagdaanan ko noon, Ma. Kasi hindi mo ako napapansin. Akala mo kasi isa lang ang anak mo. Pinapansin mo lang naman ako kapag may mali ako nagagawa at kapag nag-aabot ako ng share sa gastusin. Pero ni minsan ba nakita mong nagtanim ako ng sama ng loob sa'yo? Ni minsan ba nakita mong naiinggit ako sa kapatid ko dahil siya ang paborito mo? Hindi, di ba? Bumuhos ang emosyon ni Amy dahil sa patong-patong na sama ng loob sa kanyang dibdib. Hindi lang ito tungkol sa mama niya na palaging galit sa kanya. Tungkol din ito sa nararamdaman niya para kay Noah na matagal niyang ibinaon sa limot. Ngunit ngayon, nagkita silang muli, tila mas nag-alab pa ang kanyang damdamin para sa lalaki. Nabuhay na naman ang panghihinayang niya para sa kanilang dalawa. Pasensya na, Ma, kung sinabi ko itong nararamdaman ko. Ang hirap kasing itago Pasensya na rin po kung nasagot kita. Mahal na mahal ko kayo ni Papa at ni Alisa. Hindi ko kayo kayang pabayaan. Pero may mga pagkakataon kasi na napapagod din ako. Napapagod din po akong lumaban mag-isa. Tinakpan niya ang kanyang mukha habang tumatangis. Hindi niya kayang makita na naman ang galit sa mukha ng kanyang ina. Pasensya na po ulit, Ma. Tinalikuran niya ito at naglakad na siya palabas ng kanyang bahay. Gusto niyang mapag-isa. Natatakot din siya na may masabi pang hindi maganda sa ina. Ayaw niyang masaktan lalo ang damdamin nito. Kinuha niya ang kanyang motor sa kanilang munting garahe. Gusto niyang mag-drive kahit pa wala siyang helmet. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Gusto niyang lumayo at tumakas sa mundo. Paglabas ni Amy ng kanilang gate, napansin niya ang pagdating ng isang kotse. Bumusina ito kaya pinatay niya ang makina ng kanyang motor. Kaagad na bumukas ang pinto ng kotse at bumaba si Noah. Seryoso ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Nakasuot lang ito ng white long sleeve polo na may necktie.
Where are you going? It's late, Amy. Tila nag-aalalang sambit nito. Pinakatitigan niya ang lalaki. Pinigilan niya ang sarili na sugurin ito ng yakap. Gusto niyang humingi ng tawad dito dahil hanggang ngayon, naduduwag pa rin siya na ipaglaban to. Sa kabila nun, hindi siya nito sinusukuan. Tatakas ako. Isama ka? Basag ang boses na tanong niya dito. Naglakad ito palapit sa kanya, bakas ang pag-aalala sa muka. Is everything okay? Masuyo nitong tanong. Muling tumulo ang kanyang mga luha kasabay ng kanyang pag-iling upang iparating sa binata na hindi siya okay. Bumuntong hininga ito at inangat ang kamay upang punasan ang kanyang mga luha sa pisngi. Sige, tatakas tayo, Amy. Huwag ka na magkwento pa. Sa kabila ng pagluha, napanghiti siya. Talaga? Oo, sasamahan kitang tumakas, pero ako magdadrive ng motor mo. You're too emotional right now, Amy. Tumango siya bilang pagsang-ayon dito. Maya-maya, nakasakay na ito sa harap ng motor habang siya ang nasa likod. Nasaan na helmet ko, Noah? Tanong niya rito. It's time to break the rules, even just for now. Kumapit ka ng mahigpit sa akin, Amy. Napangiti siya ng malapad. Talagang pinanindigan nito ang pagtakas nila. Dahan-dahan niyang ipinulupot ang kanyang mga braso sa bewang nito. Naramdaman niya ang paghigit nito ng hininga nang gawin niya yon. Napatingin ito sa mga kamay niyang nasa tiyan nito. Nag-aalala siya na baka naasiwa ito sa ginawa niya. Mabilis niyang inalis ang kanyang mga kamay. Pasensya na, sa balikat mo na lang ako hahawak. Natigil siya sa pagsasalita nang hawakan nito ang parehong kamay niya at muling ibinalik sa tiyan nito. I prefer you holding me like this, Amy. Sambit nito na nagpakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Lumingon ito sa kanya at ngumiti bago pinaandar ang motor. Kaunti na lang ang mga sasakyan sa daan sapagkat 10 oras na rin ng gabi. Wala na ring mga bantay sa kalsada kaya malakas ang loob nilang sumuway sa batas kahit ngayon lang. Mabilis ang pagpapaandar ni Noah. Imbes na matakot, napangiti siya lalo habang dinadama ang pagtama ng malamig na hangin sa kanyang muka. Sumasabay ang kanyang mahabang buhok sa bawat paghampas ng hangin. Inilahad niya ang magkabilang braso na tila lumilipad siya. Iniisip ni Amy ang mga sama ng loob sa kanyang ina, ang pangmamaliit sa kanya ni Tita Claudia, at lalong-lalo na ang damdamin niya para kay Noah na pilit niyang ibinabaon, ngunit nais kumawala. Let it out, Amy. Huwag mong pigilan ang nararamdaman mo. Sigaw ni Noah habang nakatutok pa rin ang mga mata sa daan. Huminga siya ng malalim bago nag-umpisang sumigaw. Mga buwisit kayong lahat! Wala kayong karapatan na maliitin ako! Gusto ko lang maging masaya at mapasaya ang mga mahal ko. Bakit ang hirap niyong ibigay sa akin yun, ha? Napapagod na ako pero wala akong ibang choice kung hindi magpaulit-ulit na lumaban. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Kahit kailan, hindi niyo ako mapapasuko. Malakas ako at hindi na ako magpapaapekto sa inyo. Mga shit kayong lahat! Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Noah matapos niyang sumigaw-sigaw ng ganon. Maaaring mukha siyang tanga sa paningin nito, ngunit nakatulong ang ginawa niya upang gumaan ang kanyang pakiramdam. Maya-maya, tumigil sila sa isang bakanteng lote kung saan kitang-kita ang mga ilaw ng kabahayan sa ibaba. Nasa mataas na lugar na sila ng Zamora. How are you feeling, Amy? Tanong nito maya-maya. Hinawakan ni Noah ang kamay niya at hinatak siya upang maupo sa motor niyang nakaparada. Tumabi rin ito sa kanya at halos malasing siya sa panlalaki nitong pabango. Tila gusto niya itong yakapin at amoy-amuyin. Medyo gumaan na rin ang pakiramdam ko. Salamat sa iyo, Noah. Pasensya ka na rin at nadamay ka pa sa pagdadrama ko. Hindi naman siguro masama kung minsan ay maging mahina ako. Don't worry about that, Amy. You can always have me whenever you're at your lowest. Napangiti siya. Katulad ng palaging nangyayari kapag kasama niya si Noah, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit kakaiba ang pakiramdam niya ngayon. Dahil sa pagkakataong to, tila payapa rin ang kanyang puso. Hindi na siya takot. Hindi na siya nag-aalala sa mga pwedeng mangyari kapag kasama niya si Noah. Ikaw lang naman ang kusang lumalayo sa akin. Pero heto pa rin ako at nakasunod sa'yo. Dagdag pa ni Noah habang nakatingala sa mabituing kalangitan. Sorry, tanging nasabi niya. It's okay. I know you have your own reasons kung bakit kinailangan mo ako layuan noon at pati ngayon. Pero hindi kita pipilitin na sabihin sa akin ang mga dahilan na yun. Hihintayin ko yung pagkakataon na kaya mo nang sabihin sa akin ang totoo. Kasi nirerespeto ko ang desisyon mo. Umihip ang malakas na hangin na sinabayan pa ng mga tunog ng kuliglig sa paligid.
Niyakap niya ang kanyang sarili dahil sa lamig na nararamdaman. Katulad ni Noah, tumingala din siya sa kalangitan at pinagmasdan ang mga bituin. Salamat at naiintindihan mo ako, Noah. Kahit paulit-ulit kong ginagawa ang ayaw mo, nandyan ka pa rin. Because I still care for you, Amy. I really do. Dahil sa sinabi nito, napatingin siya rito. Nagulat pa siya dahil nakatingin na rin pala si Noah sa kanya. Kaagad kumalabog ang kanyang dibdib nang mapansin ang mataman nitong pagtitig sa kanyang mga mata. Nang makita kitang umiiyak kanina, naglaho lahat ng galit na nararamdaman ko dahil sa pag-iwas mo sa akin, Amy. Alam mo naman na kahit nung high school pa lang tayo, ayaw na ayaw kong umiiyak ka. Palagi mo akong iniiyakan noon dahil pinapagalitan ka palagi ng nanay mo. Natawa siya ng mapakla. Hindi pa rin naman siya nagbabago. Mas lalo nga lumala eh. Pero ayos lang, sanay na naman ako. Pero minsan talaga sumusobra na siya, kaya sinagot-sagot ko siya kanina. It's okay. Your feelings are valid, Amy. Si Mommy, ganun din naman sa akin noon. Masyado kasing perfectionist yun. Kaya nga lumaki akong kalkulado niya lahat ng kilos ko. Pero ngayong CEO na ako ng kumpanyang itinayo niya, ramdam ko na proud siya sa akin. Napangiti siya ng kaunti sa sinabi nito. Napakataas talaga ng tingin ni Noah sa sariling ina at wala itong kaalam-alam sa mga pangmamaliit na ginawa nito sa kanya. Kaya anong karapatan niya na sirain ang imahe ng ina nito? Noah, hindi ko nakakalimutan yung mga panahong ikaw ang naging sandalan ko noon. Nagpapasalamat ako at paulit-ulit akong hihingi ng tawad sa iyo dahil nasaktan kita. At hihingi ako ulit ng tawad dahil hindi ko pa kayang sabihin sa iyo kung bakit ko nagawa yun. Tumango ito sa kanya at binigyan siya ng isang maliit na ngiti. I understand. Nandito lang muna ako para samahan ka. Pero kung gusto mo nang umuwi, sabihin mo lang. Ayoko pang umuwi. Dito muna tayo. Gusto kong samahan mo muna ako rito. Pwede ba yun, Noah? Of course. Muli itong umiti at masuyong hinawakan ng kanyang pisngi. Napatitig siya rito. Bakit niya ipagkakait ang munting hiling nito? Isang araw lang naman na magpapanggap siyang girlfriend nito. Wala na siyang pakialam kahit magkita pa sila ulit ng ina nito. Wala siyang dapat katakutan dahil kasama naman niya ang binata. Noah, tuloy na ang deal natin. Sasama ako sa birthday party ng daddy mo. Nakangiting sambit niya. Wait, are you sure? Paniniguro nito. Oo, sayang naman yung 100K na ibibigay mo. Natawa ito at muling napatingin sa kalangitan. Gustong gusto ko kapag ganito. Tahimik, payapa, malayo sa ingay ng mundo. Muli siyang napangiti habang nakatitig kay Noah. Tila ayaw na niyang matapos ang gabing yon habang kasama ang binata. Maya-maya, napangiwi siya dahil sa pamamanhid ng kanyang hita sa matagal na pag-upo sa motor. Ano, namamanhid ka na naman ba? Tanong nito. Umalis ito mula sa tabi niya at tumayo sa kanyang harap. Nagulat pa siya dahil inilahad nito ang mga braso. Bakit? Come here, kailangan mong tumayo to stretch your knees. Napatitig si Amy sa mukha ng binata na tinatamaan ng liwanag ng buwan. Hindi na nito hinintay ang sagot niya. Inalalayan na siya nito sa braso upang tulungan na makababa mula sa pagkakaupo sa motor. Careful, hawak ka lang sa akin, Amy. Napangiwi siya nang maramdaman lalo ang pamamanhid ng kanyang binti. Ngunit nawala ang atensyon niya roon nang mapagtanto kung gaano sila kalapit sa isa't isa ni Noah. 2 pulgada lamang ang layo ng mukha nila. Nahigit niya ang hininga nang makitang unti-unting bumababa ang mukha nito sa kanya. Napaiwas siya ng tingin. Nagulat siya nang bigla itong tumawa ng mahina. Palagi mo nalang ginagawa yan, Amy. Ha? Ang alin? Takang tanong niya at muling tumingin sa binata. Yung pag-iwas mo tuwing iniisip mo na hahalikan kita. Kahit noon pa man, gawain mo na yan. Nag-init ang kanyang pisngi. Hindi mo nga ba balak na halikan ako? I wanted to, pero hindi ko pwedeng gawin na basta-basta kitang hahalikan without your permission. Bakit naman kasi ako papayag na magpahalik sa'yo? Kunwaring pagtataray niya. Bakit nga ba? He didn't even like me back then. That's why it was easy for you to ghost me. Napasimangot siya. Ano bang sinasabi mo? What? Totoo naman ah. He didn't like me. Kahit nga ngayon. Hoy Noah, wala akong sinabi na ganun. Hindi tulad mo na lantaran mo pang sinabi sa akin na I don't even remember myself liking you back then. Ano? I-deny mo na sinabi mo yun sa akin sa harap ng kapatid mo? Ang sakit kaya marinig nun. Umismid to. Seriously? I wouldn't be here if that's true, Amy.
Can't you read my actions? Well, hindi ko kasalanan na in denial ka. Aminin mo na kasi na crush mo pa rin ako. We're not high school anymore, Amy. But yes, in denial lang ako. But I still like you. There, I said it. What are you gonna do, huh? Tila mas bumilis ang kabog ng kanyang dibdib sa derechahang pag-amin nito sa kanya. Napatikhim tuloy siya at napaiwas na naman ng tingin. Eh ikaw, when are you going to admit your feelings for me, Amy? Bakas ang pangaasar sa tinig na tanong nito. Wala akong aaminin, no? Then tell me that you don't like me. I'll stop assuming things. Napahinga ng malalim si Amy. Hindi niya maamin sa binata na noon pa niya ito gusto, sapagkat wala rin namang mangyayari kahit umamin siya. Masyadong mataas ang lalaki para sa babaeng katulad niya. Fine, hindi na kita pipilitin. I'm sorry for making you uncomfortable with my questions. Sambit ng binata maya-maya nang mapansin ang pananahimik niya. Nang tingnan niya itong muli, nakatingala na ito sa kalangitan. This is already enough for me. Mahinang sambit nito na tila kausap ang sarili. Bahagyang kumirot ang puso ni Amy, ngunit nanahimik na lamang siya. Para sa kanya, hindi yun ang panahon upang isipin ang kanyang pansariling kaligayahan. Kaya kahit masakit, kailangan niyang iisantabi ang nararamdaman para kay Noah. Matapos ang kalahating oras, hinatid na siya ni Noah sa kanilang bahay. Inabot nito sa kanya ang kanyang helmet bago ito nagpaalam na umalis. Pagpasok niya sa kanilang bahay, napansin niya kaagad na bukas ang ilaw sa kusina. Naglakad siya patungo roon. Nagulat siya dahil naabutan niya ang kanyang ina na naroon at nakaupo sa may lamesa at nagkakape. Akala ko hindi ka na uuwi. Tila inis na sambit nito nang makita ang pagpasok niya. Nagpahangin lang po ako sa labas. Tumitig ito sa kanya bago bumuntong hininga. Umupo ka nga rito sa harap ko, Amy. Mag-usap tayo. Kinagat niya ang ibabang labi bago sumunod. Umupo siya sa harap nito habang nasa baba ang tingin. Ano, galit ka ba sa akin? Untag nito. Nilaro niya ang kanyang mga kamay na nakapatong sa ibabaw ng lamesa habang nakayuko pa rin. Hindi naman po ako galit. Hindi ka nga galit pero masama ang loob mo sa akin, di ba? Tumingin ka sa akin, Amy. Kinakausap kita. Malumanay ngunit puno ng otoridad na utos nito. Nagangat siya ng tingin sa ina upang salubungin ang mga mata nito. Nagulat siya dahil walang bakas ng galit o inis sa mukha nito. Alam mo, hindi ako perpektong ina. Alam mo yan dahil ikaw ang palagi kong pinapagalitan tuwing may mga kapalpakan kang ginagawa. Oo, iniisip mo na mas paborito ko si Alisa kaysa sayo. Na mas mahal ko siya. Pero hindi ganun yun. Siguro, masyado lang ako nakampante na kahit palaging mainit ang ulo ko sayo, hindi ka mapapagod. Kasi alam ko na mana ka sa akin. Matatag at matapang. Pero nakalimutan ko na bata ka pa rin pala. Kailangan mo pa rin ng pagmamahal na pinapakita. Hindi ko naparamdam sa iyo ang pagmamahal ng isang ina kasi inabuso ko ang pagiging matatag at matapang mo. Kung hindi mo pa ako sinawod kanina ng ganon, hindi ko pa malalaman ng mga sama ng loob mo sa akin. Pasensya ka na anak ha. Hindi na malaya ni Amy ang pagbagsakan ng kanyang mga luha. Hindi niya inasahan na darating ang pagkakataon na yon. Nahihingi ito ng tawad sa kanya at hindi ito galit sa kanya at sa mga maling desisyon niya noon sa buhay. Mas lalo siyang naiyak nang hawakan nito ang mga kamay niya at mahinang pinisil. Gusto kong malaman mo, Amy anak, na mahal kita kahit ano pang mangyari. Nagkulang man ako sa'yo pero dito sa puso ko, alam kong mahal kita. Hayaan mo, babawi sa'yo si mama ha. Aawayin natin kung sino man ang mga umaaway sa'yo. Sabihin mo lang sa akin, magsumbong ka. Kahit sino pa yan. Huwag ko lang ulit makikita yung lungkot sa mga mata mo. Alam kong isa ko sa mga nagpapalungkot sa'yo. Kaya sana patawarin mo ako anak. Naging manhid si mama. Napahagulgol na siya at kaagad niyang tinakpan ang kanyang muka. Naramdaman niya ang pagtayo ng kanyang ina at ang paglapit nito sa kanya upang yakapin siya. Sorry anak. Sorry. Sambit nito habang pinapatakan siya ng halik sa ulo. Sorry din po ma. Kung palagi ako nagpapasaway. At aaminin ko po, may dinadala ako ngayon sa dibdib ko. Pero gusto kong malaman mo na kaya ko nang harapin to, ma. Tama po kayo. Matapang at matatag ako. Kaya hindi ako magpapatalo sa mga taong nang aapi sa akin. Tama yan, anak. Kailangan mong lumaban palagi. Hindi basta-basta nagpapatalo ang lahi ng mga De La Cruz. Opo, ma. Salamat po.
Sa mga nakalipas na araw, naging maganda ang takbo ng relasyon nila ng kanyang ina. At syempre, doble ang saya para sa kanyang papa at sa kanyang kapatid na si Alisa. Lumipas ang mahigit 1 linggo at malapit na rin ang 58th birthday ng daddy ni Noah. Habang nasa loob sila ng kotse nito, nagulat siya dahil inabutan siya nito ng simple ngunit eleganteng dress. Yun daw ang isusuot niya sa birthday ng ama nito. Nakakahiya, Noah, pero salamat dito. Napapakamot sa batok na sambit niya. No problem. Maraming mas magandang dress ang nakita ko pero alam ko mas gusto mo ang simple. Sagot nito habang kanina pa tinitingnan ang kanyang reaksyon. Bagay kaya to sa akin? Of course. You're pretty, kaya bagay sa'yo kahit anong dress, Amy. Nag-init ang kanyang pisngi. Tila mas nag-init pa yon dahil damang-dama niya ang intensidad sa mga mata ni Noah habang nakatitig sa kanya. Puno yun ng paghanga. Ang mga titig na yun ng binata ay muli niyang nakita nang dumating ang araw ng kaarawan ng ama nito. Suot niya ang dress na bigay nito nang sunduin siya nito sa bahay nila. Si Amy na rin ang nag-ayos ng kanyang buhok na naka-half ponytail sa eleganteng paraan. Siya rin ang nag-makeup ng kanyang sarili dahil marunong naman siyang mag-ayos. Are you ready? Nakangiting tanong ni Noah. Ako pa ba? Syempre ready na ako. Ikaw lang ang hindi eh. Kanina ka pa nakatitig tapos nakanganga ka pa. Sige ka, baka pasukin niya ng langaw. Biro niya. Tumawa ito. You can't blame me. Ang ganda-ganda mo kasi. Nagpaalam na ito sa kanyang mama at papa. 1 linggo kasi bago ang birthday ng ama ni Noah, pinakilala na niya ang binata sa mga magulang. Hindi niya sinabi na magpapanggap siyang girlfriend nito. Sinabi lang niya na kaibigan niya ang binata. Inalalayan siya ni Noah na makapasok sa loob ng kotse. Napansin niya na napakagwapo din ito sa suot na suit na may gold na necktie. Pagdating sa hotel, huwag kang kakabahan, Amy. Hahawakan ko lang ang kamay mo. Hindi kita bibitiwan. Sambit nito maya-maya nang paandarin na ng driver nito ang kotse. Natahimik si Amy sapagkat batin niya na muli silang maghaharap ng matapobre nitong ina. Ngunit dahil kasama niya ang binata, pakiramdam niya'y kaya niya lahat. 30 minuto ang lumipas bago sila makarating sa isang mamahaling hotel. Pagpasok sa loob, sinalakay kaagad ng kaba ang dibdib ni Amy. Maraming tao ang naroon at lahat ay mukhang mayayaman. Basa na ang kamay mo. Pangaasar ni Noah habang hawak ng mahigpit ang kanyang kamay. Huwag kang magulo. Halos matain ako sa kaba rito. Nakikita mo ba? Nakatingin sila sa akin lahat, Noah, na para bang may ginawa akong karumal-dumal na krimen. Maganda ka kasi kaya sila nakatingin. Sure ka? Parang hinuhusgahan nila ako eh. Hinuhusgahan nila kung gaano ka kaganda. Nag-init ang kanyang pisngi at hindi na nakasagot pa. Pinapanood na sila ngayon ng ibang mga bisita habang naglalakad patungo sa gitna. Ang iba sa mga ito, tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na tila kakaliskisan na siya anumang oras. Maaasiwa na sana siya, ngunit biglang lumapit si Naya na sobrang laki ng ngiti nang makita sila. Napakaganda nito sa suot na dress. OMG Kuya Noah, you finally decided na ipakilala si Ate Amy. Bulalas ni Naya at kaagad na kumapit sa braso niya. Noah, my son. Akala ko hindi ka na darating. Anang ama ni Noah. Lumapit ang birthday celebrant sa kanila. Katabi nito ang asawang si Claudia. Napakagara ng suot nito na gown gayon din ang kay Naya. Nagtagpo ang mga mata ni Amy at Claudia. Buong akala niya mag-iibang itsura nito kapag nakita siya. Ngunit ngumiti lamang ito ng malaki. Oh, hi dear. Lumapit ito sa kanya at bumeso. Naguluhan siya sa ikinikilos nito at napasunod na lamang ang tingin niya nang si Noah naman ang ibeso nito. Mom, Dad, this is Amy. She's my... Girlfriend siya ni Kuya Noah, Mommy, Daddy. Singit ni Naya. Sabi sa inyo hindi siya gay. Mapili lang talaga si Kuya sa babae. At alam niyo ba, si Ate Amy yung palagi kong binibilhan ng pre-love clothes sa online. Sa ingay ng bunganga ni Naya, nakuha nilang muli ang atensyon ng mga bisita. Karamihan sa mga ito'y nakatingin sa kanya, sapagkat siya lang naman ang hindi mukhang mayaman na napasama sa pamilya ni Noah. Gusto niyang lumubog sa kinatatayuan, ngunit mabuti na lamang at mahigpit ang pagkakahawak sa kanya ni Noah. Tumikhim ang ama nito at ngumiti sa kanya. So, you're my son's girlfriend, Amy, right? Opo, happy birthday po pala. Sabi po ni Noah, wag na raw ako magdala ng gift.
Pasensya na po kung wala akong dalang regalo. No, it's fine. It's nice meeting you, Amy. Pasensya na kung ganito ang reaksyon namin. This is the first time na nagpakilala ng babae si Noah sa amin. And it's not a bad thing. Natutuwa nga ako na finally may pinakilala na siyang girlfriend. Right, hon? Binalingan nito ang asawang si Claudia na kanina patahimik. Ngumiti ito kaagad nang tanongin ng asawa. Right. By the way, Amy, tama ba yung rinig ko sa sinabi ni Naya na isa kang online seller? Nakangiting tanong nito sa kanya. Opo, online seller po ako ng mga damit. Magalang nasagot niya kahit paramdam na ramdam niya ang pagiging peke ng ginang. Oh, so hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral? Mom, you don't need to ask that kind of question. Angel ni Noah. But why, anak? Masama bang kilalanin ko ang girlfriend mo? Sasagot pa sana si Noah ngunit pinisil niya ang kamay nito. Bagkus, siya ang sumagot sa tanong ng matapobre nitong ina. Tama ka po, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Mas inuna ko kasi natulungan ng mga magulang ko sa pagpapaaral sa kapatid ko. At saka hindi dahil hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ay hanggang dito na lang po ako. Talaga? I'm just worried about my son. Kasi alam mo naman, my son is the current CEO of my company. Maraming babaeng linta na pwedeng kumapit sa kanya kasi nasa kanya na ang lahat. Nag-iingat lang ako. Ayaw kong gamitin siya ng ibang tao. Narinig niya ang marahas na pagbuntang hininga ni Noah. Mom, please stop it. Hindi ko ginagamit ang anak mo, Tito Claudia. Kung ano man pong iniisip mo sa akin, nagkakamali ka. Malinis ang intensyon ko sa anak mo. Mahal ko siya at kahit kailan, hindi ako nag-interes sa yaman na meron siya. Hindi ito nakasagot at miti na lamang sa kanya. Sa kabila ng ngiting yon, ramdam na ramdam niya ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Are you guys okay? Are we okay? Awkward na tanong ni Naya nang mapansin ang tensyon na namagitan sa kanilang dalawa ng ginang. Of course. Let's go, Amy. Ipapakilala kita sa mga amigo ko. Pagpapagaan ng ama ni Noah sa tensyon. Just tell me kung gusto mo nang umalis dito. I'm sorry sa inasta ni Mommy. Bulong sa kanya ni Noah. Okay lang, kaya ko pa naman. Binigyan niya ng maliit na ngiti si Noah. Para sa binata, titiisin niya ang lahat. Are you sure? Oo, okay lang ako. Ano ka ba? Nauna nang maglakad ang mag-asawa. Sumunod silang dalawa ni Noah kasabay si Naya. Oh, by the way, may itatanong pala ako. Biglaan ang pagharap ni Claudia sa kanya, kaya hindi siya nakahinto kaagad. Natapon ang laman ng hawak nitong wine glass sa kanyang suot. Oh God, I'm so sorry. Gulat na bulalas ni Claudia nang makitang nabasa ang bandang dibdib niya ng wine. Okay lang po, tanging nasabi niya. Damang-dama niya ang lamig ng natapon ng wine sa kanyang dibdib. Kaagad siyang inabutan ni Noah ng tissue na hindi niya alam kung saan nanggaling. Hon, you're so clumsy. Nakakahiya sa girlfriend ng anak mo. Natatawang sambit ni Miguel sa asawa. Amy, darling, I'm so sorry. You know what? Let's go to the restroom. I'll help you clean up. Suggestion sa kanya ni Claudia. Naku, hindi na po. Ano ka ba? I insist. Let's go. Bago pa siya makapalag, hinatak na siya nito, kaya napilitan siyang bitiwan ang kamay ni Noah. Nilingon niya si Noah habang hatak-hatak siya ng ina nito. Tinanguan siya nito na tila pinaparating na magiging okay ang lahat. Ngunit hindi niya kayang makampante, sapagkat kilala niya ang totoong ugali ng ina nito. Nang makarating sila sa restroom, sa kanya binawi ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ng ginang. Tama na po ang pagpapanggap. Alam kong sinadya mo na tapunan ako ng wine, Tita Claudia. Sarkastikong sambit niya. Malukip-kip ito at tumawa ng sarkastiko habang nakatitig sa refleksyon niya sa malaking salamin. Matalino ka rin pala. And you're funny, huh? I didn't see this coming. Hindi ko alam na ikaw ang ipapakilala ng anak ko bilang girlfriend niya. Nang magkita tayo sa coffee shop, akala ko, iniinis mo lang ako nang sabihin mo na si Noah ang nagdala sa'yo ron. But it turned out na totoo pala. And here you are, girlfriend ka ng anak ko. I admit, nagulat ako. Sino ba namang hindi magugulat sa kakapalan ng mukha mo? I mean, kinausap na kita noon na layuan mo ang anak ko tapos nandito ka ngayon? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo, Tita Claudia, maraming taon na ang lumipas. Hindi na ako ang dating Amy na minamata mo noon. Kaya ko nang ipaglaban kung ano talaga ang gusto ko. Then tell me, anong pinaglalaban mo? Si Noah? Para saan? Sa yaman niya? I know a lot of people like you. Didikit kayo ng didikit sa taong alam niyong mapapakinabangan niyo.
Kahit kailan, hindi ako nagka-interes sa yaman niyo o ng pamilya niyo. Bakit ba ganyan ka mag-isip, Tita Claudia? Bakit hindi mo hayaan na patunayan ko na mahal ko ang anak mo? Dahil pare-pareho lang kayo. Mahal ko ho si Noah, Tita. Hindi ako tulad ng iniisip mo. Sa tingin mo, bakit hindi ko tinanggap yung perang inaabot mo sa akin noon para layuan ang anak mo? Nilayuan ko siya noon dahil ayoko ng gulo at alam kong ilugar ang sarili ko. Pero nakita kami ulit ni Noah. Pinaramdam niya ulit sa akin yung pagtanggap niya sa buong pagkatao ko na hindi ko naramdaman sa iba. Nasaktan ko noon ang anak mo at hindi ko na kayang saktan pa siya ulit dahil sa ginagawa mong pagmamaliit sa akin. Kaya ngayon, masisisi mo ba ako kung bakit ko siya pinaglalaban? You know what? Narinig ko na yung mga linya na yan. Siyempre sasabihin mo yan ngayon kasi gusto mong matanggap kita. Pero alam kong hindi magtatagal lalabas din ang sungay mong babae ka. Hindi makapaniwalang napaismid na lamang si Amy sa paghihisarado ng utak nito. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan kasarado ang utak mo, Tita Claudia. Tungkol pa po ba to sa anak mo? O may issue ka sa sarili mo na ibinubuntun mo sa akin? Ginamit ka na rin ba noon dahil sa pera? Sinampal siya nito ng malakas. Napabaling ang kanyang ulo sa kanan at napahawak na lang siya sa pisngi niyang nasaktan. Yes, ginamit na ako dati dahil sa pera ko. At hindi malayo na mangyari yun sa anak ko kapag hinayaan kita na lumapit sa kanya. Kung gusto mo ng pera, bibigyan kita. Huwag mo lang saktan at gamitin ang anak ko. Sasagot pa sana siya nang biglang pumasok si Noah. Nakaramdam na siguro ito na may hindi magandang nangyayari sa kanilang dalawa ng ina nito. What's happening here? Bakit kayo nagsisigawan? Takang tanong nito. Binalingan siya nito at napakunot ang noo nang nakita ang namumula niyang pisngi. Kaagad siya nitong nilapitan upang tingnan yon. Who did this? Bakas ang galit na tanong nito bago binalingan ng ina. Ako ang sumampal sa kanya para matauhan siya na hindi siya nararapat para sa'yo, Noah. Tugon ng ina nito na ngayon lumuluhan na sa galit. What? Ano bang sinasabi mo, Mom? Amy's my girlfriend. Bakit mo siya sinasaktan? Stay away from her, Noah. Gagamitin ka lang niya. Alam ko naman kagaya din siya ng ama mo. Manggagamit silang lahat. Napaawang ang bibig ni Amy. Nagulat siya sa sinabi nito tungkol sa asawa nitong si Miguel. Mom, hindi siya katulad ni Dad. At matagal nang humingi ng tawad sa'yo si Dad dahil eventually, he fell for you. Kaya nga nandito kami ni Naya, di ba? You think he would stay by your side if he didn't love you? Hindi ako naniniwala na minahal ako ng daddy mo, anak. Kahit anong gawin niya, hindi mawawala sa alaala ko na pinakasalan lang niya ako dahil gusto niyang makaahon sa hirap. At hindi malayo na ganun din ang babaeng yan. Kaya ko nga siya pinalayo sa'yo noon kasi ayaw kong mangyari sa'yo ang nangyari sa akin. Kumunot ang noo ni Noah. Wait, anong sinabi mo, Mom? Pinalayo mo si Amy sa akin noon? Hindi nakasagot ang ginang at napahikbi na lang. Napayuko si Amy nang lumingon sa kanya si Noah na tila naghahanap ng kasagutan. Amy, is that true? Kaya ka ba lumayo sa akin noon dahil kay Mom? Tumango siya. Oo, hindi ko sinabi sa'yo kasi ayaw ko magkasira kayo ng mami mo. At isa pa, tama naman siya na hindi tayo bagay. Wala akong lakas ng loob noon para ipaglaban ka kasi bata pa tayo. Umawang ang bibig ni Noah at hindi makapaniwalang nilingon muli ang ina. Mom, totoo ba? Bakit? Hindi ko maintindihan. You can't blame me, anak. Galing sa mahirap na pamilya ang babaeng yan. Sinubukan ko siyang silawin sa pera at bumigay siya. Kinuha niya ang pera saka kanya iniwasan at nilayuan. Amy, is that true? Ani Noah. Hindi totoo yun, Noah. Mariing tanggi ni Amy. Hindi ko tinanggap ang pera na inalok niya. Kung tinanggap ko yun, bakit mahirap pa rin kami? Lumayo ako dahil kailangan. Bakit hindi mo nalang aminin na mukha kang pera? Singhal ni Claudia sa kanya. Mom, tama na! Malakas na sigaw ni Noah na nagpatahimik sa kanila. Noah, anak! You don't know how much it pained me when Amy disappeared from my life. Masaya ako sa kanya noon, Mom. Kapag kasama ko siya, malaya ako mula sa pagkakakulong ko sa mga expectations mo sa akin. Kaya nung nawala siya, araw-araw tinatanong ko yung sarili ko kung anong mali sa akin. Kung bakit ako biglang nilayuan ni Amy. Tapos ikaw palang dahilan. Ikaw palang dahilan kung bakit siya lumayo sa akin. Noah, can't you understand? I only did that to protect you from that woman. Bakit hindi mo rin maintindihan na wala kayong dapat protektahan, Mom? Amy's the most genuine person I know. At alam ko na nagsasabi siya ng totoo.
na hindi niya tinanggap ang perang inulok mo noon dahil kilala ko siya. Never in my life na naramdaman ko na interesado siya sa yaman na meron tayo. Ngayon mo lang nasasabi yan kasi hindi mo pa nakakasama sa iisang bubong ang babaeng yan. Katulad ng daddy mo, lalabas din ang totoong kulay niya. Stop comparing her to dad. Magkaiba sila. No, pare-pareho sila. Kaya nga hindi ko pinapasok sa kumpanya ang daddy mo at ikaw ang ipinalit ko sa posisyon ko bilang CEO. Dahil wala akong tiwala sa ama mo. Gagamitin lang niya ang kumpanya ko at pagkatapos iiwan rin niya tayo. Kung iiwan niya tayo, dapat matagal na. Matagal na siyang ikinasal sa'yo, Mom. Matagal na rin siyang bumabawi sa'yo. But you wouldn't let him. Kasi natatakot ka pa rin. And I understand your pain. Pero hindi tama na idamay mo si Amy sa nangyari sa inyo ni Dad. Hindi nakasagot ang ginang at napahaguluhan na lamang. Napatingin sila sa pintuan nang pumasok ang ama ni Noah. Bumuntong hininga ito nang makita ang nangyayari sa loob. Noah, lumabas na kayo rito. Ako nang bahala sa mami mo. Mahinahong sabi nito. Dad, ako may kasalanan kung bakit hindi kakaganyan ng mami mo. Let me fix this. Tugon nito bago bumaling kay Amy. Amy, iha, pasensya ka na sa nangyari. Aayusin ko to. Pero sana wag mong sukuan ng anak ko. Siya ang mas mahalaga, hindi ang sino man sa paligid niyo. Kusang tumulo ang mga luha ni Amy. Naramdaman niya ang paghawak ni Noah sa kanyang kamay bago siya hinila palabas ng restroom. Are you okay? Tanong ni Noah nang tuluyan silang makalabas ng hotel. Nasa loob sila ng kotse nito. Umalis ang driver niyang senyasan ito ni Noah na iwan muna sila roon. Hindi ko alam. Hindi ko na talaga alam, Noah. Tanging sagot niya habang patuloy sa pagpatak ang kanyang mga luha. I'm sorry sa ginawa ni Mommy Amy. Hindi ko alam na ginawa niya yun sa'yo. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ayaw mong sabihin sa akin ang dahilan kung bakit ka lumayo noon bigla. Nung nasa coffee shop tayo, nakita kami ulit ng mami mo. Katulad ng nangyari noon, binawalan niya ako ulit na lumapit o makipagkita sa'yo. Kaya pagkatapos nun, hindi na ulit kita kinausap. Pero napagtanto ko na hindi dapat ako matakot na ipaglaban ka kasi ikaw mismo, hindi ka sumuko na intindihin ako. Are you going to leave me again? Iiwan mo rin ba ako ulit katulad ng ginawa mo noon? Malabo man ang paningin dahil sa mga luha, kitang-kita pa rin niya ang takot sa mga mata ni Noah habang hinihintay ang isasagot niya. Bakit mo naman naisip yan, Noah? I don't know. I'm just scared because in the first place, nandito ka lang naman dahil sa deal natin, di ba? There's nothing that keeps you from staying in my life, Amy. Natatakot ako mawala ka na naman ulit. Noah, mahirap din para sa akin to. Hindi ko na alam kung paano ko papatunayan sa nanay mo na totoong nararamdaman ko para sa'yo. Sa totoo lang, sinubukan ko naman eh. Kaso, nagkakagulo na kayo ng pamilya mo dahil sa akin. Sabihin mo nga sa akin, Noah, hanggang kailan ko patutunayan sa mami mo na hindi perang habol ko sa'yo? Hanggang kailan ko patutunayan sa kanya na totoong mahal kita? Napatulala si Noah nang marinig ang mga huling salitang binitiwan niya. Maya-maya'y tila batang paslit ito na napaluha. Sa pagkakataong yun, pakas sa mga mata nito ang saya. I've been dreaming about hearing those words from you, Amy. I thought you don't like me enough para ipaglaban ako. Ngumiti siya rito at inangat ang mga kamay upang hawakan ang magkabila nitong pisngi. Huwag ka mag-alala, hindi na ako mawawala. Mapapagod ako pero hindi ako susuko na patunayan sa lahat na totoong pagmamahal ang nararamdaman ko para sa'yo. Hinawakan nito ang kamay niya. Thank you, Amy. Hindi mo alam kung gaano mo ka napasaya sa mga sinabi mo ngayon. At bilang patunay na wala akong interes sa yaman niyo, hindi ko tatanggapin ang pangako mong 100,000 bilang kabayaran sa pagpapanggap ko bilang girlfriend mo ngayong gabi. Kasi una sa lahat, walang pagpapanggap na naganap ngayong gabi, Noah. Lahat ng kilos ko, lahat ng mga sinabi ko sa mami mo kanina. Totoo. Walang halong pagpapanggap ang pagharap ko sa pamilya mo. Totoong mahal kita. Sorry kung nadawag ako sabihin sa'yo ang nararamdaman ko. I'm so glad to hear that, Amy. Hindi ka naman matatakot kung hindi ginawa yun ni Mommy. Dahil sa ginawa niya, naging komplikado ang lahat sa atin. Huwag kang magalit kay Tita Claudia. Mali ang ginawa niya pero naiintindihan ko na ngayon kung bakit siya nagkakaganon. Natatakot lang siya at masyado lang niyang mahal kayong mga anak niya. Natatakot lang siya na baka gamitin ka rin ng ibang tao katulad ng nangyari sa kanya. I know, but what she did was unacceptable, Amy. Hindi ka niya dapat hinusgahan. Ngumiti siya rito sa kabila ng patuloy na pag-agos ng kanyang mga luha. Wala namang perpektong ina sa mundo, Noah. Si Mama, nagkulang siya sa akin.
Marami siyang pagkakamaling nagawa, pero mahal niya ako sa sarili niyang paraan. Ganon din si Tita Claudia. Maaaring nasaktan niya ang damdamin mo pero hindi niya yun sinadya. Hindi ka galit sa kanya? Dati, oo. Pero nung malaman ko ang dahilan kung bakit siya ganon, naiintindihan ko na siya. Oo, nahihirapan ako ngayon sa pagkuha ng loob niya, pero hindi ako susuko. Patutunayan ko na mahal kita ng totoo. Napangiti ito at hinawakan ng kanyang batok upang yakapin siya. Promise me that we'll get through this together, na hindi mo na ako iiwan ulit. Napangiti siya dahil para talaga itong bata na naglalambing. Pangako, Noah, hindi na ako matatakot ulit. Pagkatapos ng pag-uusap, hinatid muna siya ni Noah sa kanilang bahay. Nangako ito na kakausapin nito ang ina at magiging maayos ang lahat. Kinabukasan, ginising siya ni Alisa at sinabing nasa labas ang ina ni Noah at kausap ang mga magulang niya. Kinabahan kaagad siya at patakbong lumabas ng kanyang kwarto sa pag-aakala na baka mag-away ang mga to. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang normal naman ang pag-uusap ng mga ito sa sala. Amy anak, nariyan ka na pala. Bati ng kanyang ina nang makita siya. Gusto ka raw kausapin ni Ma'am Claudia. Aalis muna kami ng nanay mo para makapag-usap kayo ng maayos. Sabit naman ng kanyang ama. Tumayo ang dalawa at naiwan siya roon sa sala kasama ang ina ni Noah. Tumikhim ito bago nagsalita. Take a seat, hindi kita aawayin iha. Bumuntong hininga siya at dahan-dahang naglakad sa sofa na katapat nito. Hinahanda na niya ang kanyang sarili sa mga maririnig na salita mula sa ginang. Before I start, I want to assure you na hindi ko inaway ang parents mo. We talk casually, and that's it. So, bakit ka po nandito? Because I owe you an apology. Apology? Hihingi ka ng apology, tita? Well, I just realized that I've been so harsh to you kahit nung bata ka pa. Wala kang kasalanan sa akin pero sa'yo ko ibinaling lahat ng takot at trauma ko sa ginawa ng asawa ko noon. Napakagatlabi siya at tumango. Naiintindihan niya kasi ang ginang. Madali para sa kanya na intindihin ang sitwasyon. Amy, alam mo namang isa lang akong ina na natatakot masaktan ng anak niya. Natakot ako na maranasan ng mga anak ko na gamitin ng ibang tao dahil sa pera. But then, nag-usap kami ng masinsina ng asawa ko. He thought that I'd already forgave him. But deep in my heart, it still hurts. Kagabi he knelt down and asked for my forgiveness once again. Matagal din naming hindi na pag-usapan ng bagay na yun kaya akala niya okay na ako. So he assured me again last night. And I admit, that's all I need. Natauhan din ako kasi na pagtanto ko na nagiging kontrabida na ako sa buhay ng anak ko. I know he loves you. At alam ko rin na totoong nararamdaman mo sa kanya. Hindi mo naman siya ipaglalaban sa akin kagabi kung hindi. Kung ibang babae yon, siguro sumuko na. That's why I'm also grateful to you for not giving up on him. Totoo po ba yan? Ibig sabihin, tanggap mo na ako para sa anak mo? Ngumiti ito at dahan-dahang tumango. Tila gumaan ang kanyang dibdib at napuno iyon ng nag-uumapaw na saya. Sa wakas, nagawa na siyang tanggapin ito. Napaka-importante sa kanya na makuha ang loob ng ginang sapagkat ito ang ina ng lalaking minamahal. Again, I'm sorry for all the things that I've done before, Amy. I just want us to start over. Sana mapatawad mo pa ako. Kasabay ng kanyang pagngiti, bumuhos ang kanyang mga luha. Oo naman po. Salamat din tita kasi sa wakas, nabuksan na rin ang puso at isipan mo. Nangangako din po ako na aalagaan at mamahalin ko ng tapat si Noah. Hindi ko siya sasaktan. Lumawak ang ngiti nito sa kanya. Aasahan ko yan. Sa labis na tuwa, tumayo siya at nilapitan ito upang yakapin. Tila nabigla ito sa ginawa niya, ngunit hinayaan lamang siya nito at hinaplos ang kanyang likod. Napakasaya ng kanyang puso ngayon. Maraming salamat po, Tita Claudia. Humiwalay siya rito at muli itong nagsalita. By the way, I'm also here to offer you a scholarship. May sarili akong foundation and I want to help you para makapagtapos ka ng pag-aaral. I mean, it's not too late para humabol. Alam ko gustong-gusto mong mag-aral. At kung hindi kita tinakot noon, hindi ka naman aalis sa eskwelahan niyo noon ni Noah. At kung pinaproblema mo na wala nang tutulong sa parents mo, I already offered them a job sa company namin. Sa mismong production team. Doon, mas magaan ang trabaho nila at mas mataas ang kikitain nila. And also, may makukuha pa silang benefits. Nanlaki ang mga mata niya. Talaga po? Anak, totoo yun. Natutuwa nga kami nang sabihin niya yun.
Sabad ng kanyang ina na kanina pa pala nakikinig sa usapan nila. Natawa siya dahil katabi nito ang papa niya at si Alisa na nakasilip sa may kusina. Ate, makakapag-aral ka na ulit. Natutuwang sambit ni Alisa. Abot langit ang pasasalamat namin sa iyo, Ma'am Claudia. Sambit naman ng kanyang ama. Ngumiti si Claudia sa kanyang mga magulang. Just call me Claudia. Huwag niyo na akong tatawagin na ma'am kasi magiging in-laws din naman tayo balang araw. Yun ay kung magtatagal si Amy sa anak kong si Noah. Reklamador ang anak kong yun at medyo masungit. Inakala nga namin na bakla yun kasi lahat ng babae na gusto siyang lapitan, sinusungitan niya. But later on, I found out kung bakit siya ganon. He's still madly in love with his first love. And it's Amy. Nag-init ang kanyang pisngi nang bigyan siya ng nang-aasar ng ngiti ni Claudia at maging ni Alisa at ng mga magulang niya. Mommy, stop it. Masyado mo naman akong binubuking. Napatingin si Amy sa nagsalita na kakapasok lamang ng kanilang bahay. Kumalabog ang kanyang dibdib nang makita si Noah na napakalawak ng ngiti habang nakatingin sa kanya. Nakasuot ito ng suit at katulad ng dati, napakagwapo nito. What? Having second thoughts already, Amy? Nakangising tanong sa kanya ni Noah bago naglakad palapit sa kanya at hinawakan siya sa bewang. Kahit ano pang marinig ko na bad sides mo, hindi kita basta-basta bibitiwan. Ang tagal ko kayang hinintay ang pagkakataon na to. Nakangiting sagot niya rito. Wala na siyang pakialam kung naririnig at nakikita siya ng kanyang mga magulang. That's why I love you so much, Amy. You love me for who I am. Hindi dahil sa mayaman ako, hindi rin dahil sa gwapo ako. At lalong-lalong di dahil sa sex appeal ko. Natawa siya sa mga pinagsasabi nito. Maging ang kanyang mga magulang ay natawa rin. Nang tingnan naman niya si Tita Claudia, napapailing ito sa mga sinasabi ng anak. Medyo hambog ka rin pala, no? Pero okay lang. Mahal naman kita. Kidding aside, pinapangako ko sa'yo na magsisikap ako para maipagmalaki mo rin ako, Noah. I'm already proud of you, love. Alam ko, pero mas gusto ko na mas maging proud ka palalo sa akin. Ngumiti ito at hinawi ang ilang hibla ng kanyang buhok na nakaharang sa kanyang mata. If that's what you want, then I'll support you. I love you so much. Nahigit ni Amy ang hininga nang unti-unti itong yumuko upang halikan siya. Ngunit huminto ito at tinitigan siya. Can I kiss you? Napalunok siya sa tanong nito. Siyempre gusto niya, pero nakakahiya. Ha? Dito talaga? Sa harap ng mami mo at ng pamilya ko? So? Hindi pa ako nagtutoothbrush eh. Napasimangot ito na parang bata. Ang dami mo namang palusot. Halikan mo na Ate Amy. Pakipot ka pa, gusto mo naman. Pangaasar ni Alisa. Nag-init na naman tuloy ang pisngi niya, lalo na nang makisali sa pangaasar ang mga magulang niya. Nang tingnan niya si Noah, nakanguso ito habang nagpipigil ng tawa. O sige na nga. Napilitan pa nga si ate. Tumatawang pangaasar muli ni Alisa. Hindi na niya pinansin ang kapatid at tumingkayad na siya upang halikan si Noah. Naramdaman niya ang pagngiti ng binata kasabay ng pagkabig nito sa kanyang bewang bago humalik pabalik. Napuno ng asaran ng paligid. Nang maghiwalay ang mga labi nila ni Noah, pinagdikit nilang dalawa ang noo ng isa't isa. I love you, Amy. Thank you for staying. Salamat din sa pagtanggap sa akin. Mahal na mahal kita, Noah. Ngumiti ito at hinalikan siya ng mariin sa noo. Katulad ng pangako ng ina ni Noah, muli siyang nakapag-aral sa tulong nito. Naging porsigido siya lalo sapagkat naroon ang suporta ni Noah at ng kanyang pamilya. Hanggang sa makapagtapos siya ng kolehiyo sa kursang Business Administration na konektado sa kanyang galing sa pagbebenta ng mga produkto. Nagkaroon kaagad siya ng posisyon sa Villanueva Corporation. Gusto ni Noah na bigyan kaagad siya ng mataas na posisyon, ngunit sinabi niya rito na mas nanaisin niyang mag-umpisa mula sa mababa upang maging patas sa iba nitong empleyado. Hindi niya nais na marating ang mataas na posisyon nang dahil lamang sa kasintahan niya ang CEO ng kumpanya. Kaya naman nag-umpisa siya sa factory ng kumpanya nito. Hindi rin nagtagal, inalok na siya ng kasal ni Noah. Habang nasa simbahan, walang awat ang pagluha ni Amy habang nagbibitaw ng vow. May mga panahon na pinili kong lumayo, Noah. Hindi dahil kulang ang pagmamahal ko sa'yo. Kung hindi dahil natakot akong sumama sa mundo mo. Ang taas mo kasi eh. Pero nang magkita tayo ulit, dun ko naintindihan na ikaw ang taong hindi ko na kayang bitiwan ulit. Marami tayong pinagdaanan at maraming sugat na pinahilom ng isa't isa. At sa lahat ng yon,
Ikaw ang naging tahanan ko. Kaya ngayon, pinipili kita. Hindi lang dahil mahal kita, kung hindi dahil natutunan kong maniwala na may mga bagay na sobrang sarap ipaglaban. Pangako kong mamahalin pa kita lalo, sasamahan kita palagi, at pipiliin kita araw-araw. Mahal na mahal kita, Noah, ngayon at habang buhay. Pagkatapos ng kanyang vow, si Noah naman ang sumunod. If there's one thing na sigurado ako sa buhay ko, it's that losing you was one of the hardest things I've ever went through, Amy. Nang lumayo ka, alam ko may mga dahilan ka, pero nang ibabaw ang sakit. At dahil nasaktan ako, nagalit din ako sa'yo. Pero araw-araw, hinihiling ko na dumating yung panahon na magkikita ulit tayo. I was hesitant when we saw each other again, in an awkward moment pa. Pero na-realize ko na ayoko nang sayangin kahit isang pagkakataon na makasama ka. Kasi sinong niloko ko? I never moved on from you, my love. Hindi nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Ang tagal na kitang mahal, at ang saya ko na kaharap na kita ngayon. Gusto kong malaman mo na simula ngayon, hindi mo na kailangan tanungin kung may taong pipili sa'yo sa kabila ng mga nakikita mong mali sa sarili mo. Because I will, every day. Sa mga magagandang araw at sa mga araw na mahirap kang mahalin. Sa mga panahong masaya tayo at sa mga panahong pagod tayo pareho. Thank you for choosing to stay, love. Thank you for fighting for us when it would have been easier to walk away again. Today, I promise to be your partner, your safe place, and your home. At sa lahat ng mangyayari sa buhay natin, ikaw pa rin ang pipiliin ko. I love you, Amy. Always. Mas lalong naiyak si Amy sa mga binitiwan nitong pangako sa kanya. Tinawanan tuloy siya ng kanyang mga magulang at ni Alisa na naroon din sa seremonya. Nang matapos si Noah sa vow nito, napangiti na lang sila sa isa't isa habang lumuluha sa saya. Malayong-malayo na sila sa dalawang taong pinaghihiwalay noon ng takot at ng pag-aalinlangan. Sila na ngayon ang dalawang taong piniling manatili, lumaban at magmahal. At sa araw na yon, nagsimula ang panibagong kabanata ng kanilang kwento. Sila ay mag-asawa ng sabay na haharap sa lahat ng pagsubok na darating. Labis-labis ang saya na naramdaman nila ni Noah dahil matapos nilang ikasal, nalaman nilang nagdadalang tao na siya. Nang manganak siya, nag-umapaw ang kanilang saya sapagkat kamukhang kamukha ni Noah ang kanilang anak na lalaki. Dahil doon, wala nang hihilingin pa si Amy. Asawa na niya ang isa sa pinakamayamang CEO sa Zamora. Ngunit para sa kanya, mas mayaman siya sa pagmamahal at biyayang natanggap magmula nang mahalin siya ni Noah at isilang niya ang kanilang anak. Dahil ang totoong kayamanan ay nasa puso at walang makakatumbas niyon. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.